Kung napapansin mo na parang nanlalamig na ang babae mo sa iyo o tinatamad na ito na mag-perform sa iyo kapag may nangyayari sa inyo sa kama, din ang isang bagay na pwede mong gawin habang may nangyayari sa inyo o habang magkasama kayo ay walang iba kundi yung kapag may ginagawa na kayo, okay, hayaan mo na ang matapos lang o labasan lang ay yung babae mo lang. Okay? Kumbaga, habang nasa ibabaw mo siya at ginagawa niya yung bagay na makakatulong sa kanya para mailabas niya yung nasa sa loob niya, okay? Hayaan mo na siya lang yung matapos. Okay? Tapos kapag natapos na siya, itigil mo na yung ginagawa ninyo, tapos ipakita mo sa kanya na para bang hindi ka nag-enjoy. Okay? Manahimik ka lang, okay? Manlamig ka lang, tapos gumawa ka muna ng ibang bagay o itutok mo muna yung atensyon mo sa ibang mga bagay para mapansin niya na para bang hindi ka nag-enjoy o hindi mo na nagugustuhan yung S-life ninyo o yung X-life ninyo o yung ginagawa nga ninyo sa kama. Okay, hirap dito sa YouTube, alam niyo naman eh, 'di ba? So, yeah, kumbaga para mapansin niya na para bang hindi ka na masaya sa kanya. Okay? Kasi tandaan nyo, ang mga babae, itong mga ito, kailangan nila ng mental stimulation. Okay? Hindi katulad natin mga lalaki, tayo basta maganda o sabihin nating nasasarapan tayo sa kanila physically, ay okay na yun. Okay? Kasi nga ang lalaki ay physical. Okay? Ang mga babae naman ay mental. Okay? Kailangan mapasok mo yung utak ng mga yan. Okay? Na actually, yan yung isang rason, okay, kung bakit nanlalamig na siya o tinatamad na siyang mag-perform sa iyo. Okay, dahil nga, yung utak niya o yung emosyon niya ay hindi mo na nagagawang mapanghawakan. Okay, kaya ngayon, tinatamad na siya o para bang siya yung hindi na nag-enjoy sa mga ginagawa ninyo. Nababato na siya. Okay, kaya nga, ang gagawin mo ay mananahimik ka lang muna o iba muna yung gagawin mo. Tapos pagkatapos ng ilang minuto, paalisin mo na yung babae mo. Okay, tapusin nyo na yung date ninyo. Okay? Kung magtanong man siya kung may problema ba o kung bakit ka ganyan, sabi mo sa kanya, wala naman. Okay lang ako. Okay? Pero umuwi ka na kasi may mga bagay pa akong dapat gawin. Okay? Ngayon, kapag naghiwalay na kayo at umuwi na ito, okay? Tapos nag-text siya sa'yo, huwag mo munang re-replyan o kakausapin niyang babae na yan sa loob ng 24 hours. At kung ano man yung message niya, okay? Kung sakali mo na tumawag, wag mo ring sasagutin, okay? At kung ano man yung message niya o tinanong niya sa iyo o sinabi niya sa iyo, re-replyan mo lang yan after 24 hours, okay? Tapos kapag nag-reply ka, sagutin mo lang yung tanong niya. Like for example, tinanong niya, kamusta ka? O kaya nakauwi na ako, kamusta ka? Okay, then sagutin mo lang siya ng ganito. Sabi mo na sa kanya, I'm okay, sobrang busy lang ako ngayon. Sabi mo gano'n. Tapos wag ka na munang magre-reply sa kanya sa loob ng 1 linggo. Kahit na i-message ka pa niya o kahit na sabihin nating tawagan ka pa niya, wag mo muna siyang papansinin. Okay? Pero kung talagang kailangan mong replyan, like for example, importante, dahil may tinatanong siyang importante, then go ahead, sagutin mo yon. Pero hanggang dun lang muna kayo. Okay? Like for example, tinanong niya tungkol sa isang bagay na kailangan niya ng sagot mo. Okay? Like money or maybe kung ano man na may involvement ka, okay, then go ahead, sagutin mo. Pero after mo sagutin yun, wala na kayong ibang pag-uusapan pa. Kahit na may itanong pa siya sa iyo. Sabihin mo lang sa kanya na, na busy ako. Okay, sabi mo, marami akong ginagawa ngayon, tsaka na lang muna tayo mag-usap. Okay, ganun lang sabihin mo. Okay, tapos hindi muna kayo magkikita ng 1 linggo. Okay, tapos pagkatapos ng 1 linggo, okay, yun yung time na babalikan mo na siya para sagutin naman yung mga ibang tanong niya sa iyo o kaya naman para yayain mo siyang lumabas. Okay? Kasi kaya natin to ginagawa sa kanya, kaya hindi mo muna siya kakausapin, ay dahil papraningin natin siya. Okay? Gusto natin mag-isip siya na parang may problema na sa kanya o para makita niya rin kung ano yung mga bagay na hindi na niya ginagawa. Tandaan nyo, hindi mo pwedeng turuan ang babae ng mga bagay na dapat na ginagawa niya sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Matter of fact, mas sumusunod ang babae pagdating sa actions. Okay? So kung magawa itong itinuturo ko sa inyo ng maayos, then yung babae, gaya nga na sabi ko kanina, mas magpe-perform na siya ng mas magaling. Okay? Kasi nga,
Isipin niya na baka hindi ka na niya napapasaya o kaya bakit ganun. Kahit na may nangyayari sa amin, bagay na alam kong gustong-gusto ng mga lalaki at gustong-gusto na itong lalaki ko na ito, bakit ganun? Hindi niya tinapos noong nakaraan. Ano yun, may problema ba sa akin? Mabaho ba ako? May amoy ba yung ano ko? O hindi na ba ako magaling? Hindi na ba ako maganda? Okay? Mga bagay na hahabulin niya o i-validate o i-confirm niya kapag ka nagkita kayo ulit. Okay? Matter of fact, sa moment na yan, dyan niya lulunukin yung tender juicy ng hotdog mo. Okay? O kaya didilaan niya yung butas ng donut mo. Okay? Yung sa may ilalim ng donut. Okay? Yan yung moment na ganun. Mapapagawa mo ngayon sa kanya yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa kanya. Matter of fact, sa moment na yan, mas lalo pa siyang mag-i-enjoy kasi nga yan ang gusto ng babae. Yung may hinahabol siyang validation. Ang tawag natin dyan is validational X. Okay? Hindi yan yung tinatawag na na transactional X, so may palitan na nangyayari. Okay? O yung para pumayag siya na may mangyari sa inyong dalawa, kailangan syutain mo siya, kailangan pagsilbihan mo siya, kailangan gawin mo yung gusto niya, okay, hindi ganon. Kumbaga dito, magpe-perform siya at may mangyari sa inyo dahil mayroon siyang hinahabol na validation, okay? Dahil gusto niyang malaman kung may problema ba sa inyo, maganda pa ba siya, attractive pa ba siya sa mga mata mo, okay? O attracted ka ba sa kanya, o okay pa ba yung performance niya, okay? Kaya nga gagalingan niya, okay? Kumbaga, kung ano man yung problema sa relationship ninyo, lalo na dun sa mga bagay na nangyayari sa inyo sa kama, masasagot ngayon nitong bagay na ito yon, okay? Kumbaga, ito yung solusyon, okay? Dahil nga, magagawa mo ng pasukin yung utak niya at kontrolin yung emosyon niya na mailagay sa tamang, sabihin na nating, tamang pakiramdam, okay? Kumbaga, nasa tamang dynamics na ulit ng relationship ninyo. Okay? Dahil nga ang babae ay emotional. Okay? So kung gusto mong mag-perform ito ng maganda, o mas ma-obsess ito sa iyo, o mahalin ka nito ng todo, gawin lahat ng gusto mo, kailangan mapasok mo yung utak niya. Kailangan mahawakan mo yung emotions niya. Dahil kahit nga siya, hindi niya alam kung ano yung mga bagay na gusto niya talaga. Okay? Dahil kung alam niya kung ano yung mga bagay na gusto niya, then sana hindi siya magiging ganyan na parang sabihin natin paiba-iba yung ipinapakita niya o yung inuugali niya. Okay, dahil tandaan nyo, ang emosyon ng babae ang kumukontrol, ay ang bagay na kumukontrol ng mga actions at decision making niya. Okay? So kung hayaan mo siya na siya lang ang kumontrol ng emotions niya, o hayaan mo siya na kontrolin lang siya ng emotions niya, then of course ang mangyayari niyan ay hindi maganda. Okay, dahil kaya nga ganyan di ba? Hindi na siya nagpe-perform na maayos at malamig na siya. Okay, dahil nga kumbaga, hindi niya magawang makontrol kung ano yung nararamdaman niya. Kaya ikaw bilang leader ng relationship ninyo, dahil ikaw yung lalaki, ikaw ngayon ang kokontrol nun. Okay, so, well, di ko masasabing okay lang na huwag kang labasan. Okay, huwag kang matapos. Okay, huwag kang labasan ng kapangyarihan. Shout out YouTube. Okay, huwag kang labasan ng kapangyarihan. Okay, hindi ko masasabing ganun. Dapat lang din naman. Okay, pero minsan mayroon kang mga times na sabihin natin kailangan mong ayusin yung relationship na yun, o yung kung ano man yung meron kayo ng babae na yun para mas ma-enjoy mo, makuha mo yung full potential ng babae. Dahil isang tunay na alpha male, hindi yan pumapayag na walang kwenta yung performance ng babae niya sa kanya. Okay? Dahil kung hindi magiging maganda yung performance ng babae niya sa kanya, then mas mabuti pa kung wag na lang. Dahil syempre mas gusto ng alpha male na palagi niya nakukuha yung full potential ng isang bagay, sa pagkain, sa pera, sa trabaho, at lalong-lalo na sa babae, at sa napakarami pang iba. Okay? So para magawa mo masolusyonan ito, nang hindi mo na tinatapon yung babae mo, hindi mo inaalis ito sa buhay mo, o nang hindi kayo nag-aaway o walang ibang issue pa, then ang gawin mo ay yun nga, sa moment na yun, hayaan mo siya matapos, tapos ikaw, wag mo munang ipakita sa kanya na may gagawin ka sa kanya o tatapusin mo yun sa katawan niya. Kung gusto mo, punta ka muna ng CR, tapos dun mo na lang tapusin, di ba? Dahil total naman, ganun din naman yun, di ba? Pagka malapit ka na matapos, kung i-withdraw mo yung pera mo, 'di ba, mula sa bangko mo, okay? Ang gagawin mo rin naman is gagamitan mo ito ng kamay, 'di ba? Yun din ang ipangaano mo, 'di ba? Ang ipang-jaxi mo, 'di ba? Pagka marapit ka na matapos, okay? So kung malapit ka na matapos, punta ka na ng CR, tapusin mo na lang doon. Ganun din naman 'yun, 'di ba? Pero kung kaya mo naman tiisin, then tiisin mo na lang. Kung di mo naman talaga ganun kagusto at ang intention mo lang ay ayusin lang yung relasyon nyo. Like for example, nagkita kayo ngayon, as biglang nakita mo parang wala pa rin siyang gana, tapos hindi niya ginagalingan habang may nangyayari sa inyo, then yun na yung moment na yun. Kumbaga, sige, total, ganito palagi na pinapakita mo. Sa moment na to, o dito sa
time na may nangyayari sa atin ngayon, hindi ko muna tatapusin to. Ipapakita ko sa iyo na hindi na ako nag-enjoy. Okay, wag mong sabihin sa kanya, wag mo nang anuhin sa kanya, wag mo nang i-demand sa kanya. Okay? Ang gawin mo lang, isang beses lang naman mo ito gagawin, o kaya let's say 2 o 3 lang sa inyo, o depende sa sitwasyon niyo. Pero isa lang pwede na Okay, isang beses mo lang naman itong gagawin. Okay, then isakripisyo mo na lang muna 'yon. Hindi mo naman sakripisyo talaga yun. Kumbaga, total wala siyang gana, then mas mabuti pang wag na lang matapos din, di ba? Wala ka namang gana, hindi mo naman ginagalingan alpha ako, ayoko ng ganyan, yung parang walang kwenta yung performance sa akin. Then sige, wag na lang natin itong tapusin. Tapos ka na ba? Okay, sige, ako, okay na ako, umuwi ka na. Okay, unahin ko na muna yung mga dapat ko unahin. Okay, mapapraning yan within 24 hours na hindi ka nagre-reply. At lalo pang mas mapapraning yan sa loob ng 1 linggo na malamig ka sa kanya. Okay, ikaw ang iisipin yan. Magwa-wonder yan. Magkakaroon ng drama yan. Maaasar sa iyo yan, pero okay lang yon. Kasi maniwala ka sa akin, yan ang gusto ng babae. Okay? Diyan niya binavalue o nirerespeto ang oras ng isang lalaki o yung presence ng isang lalaki. Okay? Diyan ka magbumukhang high value o magiging high value. Okay? Dahil nga mas gusto ng babae yung hinahabol niya ito. Okay? Dahil nag-i-invest siya. Okay? Dun sa mga moment na nagdadrama siya at sabihin nating nagwa-wonder nga siya sa iyo. Dahil tandaan nyo, ang most valuable asset ng isang tao sa mundo ay yung time niya. Okay, so kung ang mangyayari ay i-invest niya yung time niya sa iyo, sa pag-iisip sa iyo, dahil iniisip nga niya kung ano nangyayari sa relationship ninyo, okay, o kung anong mali niya, okay, then ang nangyayari ay parang nag-i-invest nga siya. So kung nag-i-invest siya, tataas ang value mo dahil invested na siya sa iyo. Okay, so kung tataas ang value mo at sabihin nating magkikita kayo ulit, then pag nagkita na kayo, then sigurado bakbakan to the max yan, no? Ay gagalingan yan. At habang ginagalingan niya o habang nagpe-perform siya, maniwala kayo sa akin, yan yung moment na titingin-tingin siya sa mata mo o sabihin nating titingnan niya kung paano ka nagre-react. Okay, dahil nga hindi lang basta pagsisilbihan ka niya o ibibigay niya yung bagay na gusto mo sa mga moment na yon, kundi titingnan din niya kung na-enjoy mo ba yung ginagawa niya. Kung magaling na ba ako ulit, masaya ka na ba ulit, okay na ba ulit yung performance ko. Okay, pero wag mo na ipakita sa kanya na talagang okay na kaagad. Kumbaga, pakita mo lang sa kanya na kahit paano na-enjoy mo ng konti. Okay, kumbaga kahit paano, kumbaga okay na yan. Okay, pinabayaan ko ng labasan ako ng power. Okay, pinabayaan ko ng labasan ako ng power, pero hindi rin naman siya ganun ka-okay pa. Mas gusto ko pa ng more. At yun ang gusto ng babae. Yung nagsisilbi siya sa lalaki. Dahil ang babae ay by nature ay talaga yan, nagsiserve. Okay? Dahil nga sila ay nilikha para pagsilbihan ng mga kalalakihan. Okay? Masculine na masculine ganun. Lalaki pagka pinagsisilbihan kanya. Hindi mo naman pwedeng basta i-demand lang sa babae na pagsilbihan kanya. Gaya nga nasabi ko kanina, mas sumusunod siya sa actions. Okay? Kaya yun ang gawin mo sa kanya. Okay? Hayaan mo lang muna siya matapos. Hayaan mo siya. Isang beses lang naman yun, di ba? Pero pag nagkita kayo, maniwala ka sa akin, hindi lang niya basta isusubo yan o mumumugin yan o lulunukin yan. Maniwala kayo sa akin, naabot pa sa punto na pati yung butas ng donut mo ay baka laplapin niya pa o dila-dilaan niya pa dahil sa sarap ng chocolate. Okay? Pero naman, di ba? Hugasan mo muna yung donut, di ba? Mamaya makakuha yan ng buto ng sitaw, okay? O kaya dahon dyan sa mo, diba? Pero yeah, jokes aside, ang punto ko is kumbaga ito yung moment na mau-obsess siya sa'yo o ibibigay niya lahat ng mga bagay na gusto mo o gagalingan niya yung performance niya para lang malaman niya kung okay pa ba siya bilang babae o nagpe-perform ba siya ng maayos o sabihin nating kung sakaling may ibang babae ka ba ay siya pa rin ba yung pinakamagaling sa kanilang lahat. Okay, matter of fact, sa loob ng 1 linggo na yun, mag-iisip talaga yan, baka may iba ka na. Dahil nga, nakita niya na hindi ka nag-enjoy sa ginawa niya. Okay? Yun nga isang bagay, actually, na makakatulong pa para mas galingan niya pa kasi nga magkakaroon siya ng tinatawag nating competition anxiety. Okay, so kung papasok sa utak niya na baka may babae ka, then ang gagawin niya, kukumpit siya. Mas gagalingan niya ngayon sa performance niya. Ngayon, pag ginalingan niya sa ang rason kung bakit niya ginagalingan sa performance niya dahil gusto niya talunin yung baka may ibang babae ka. Lalo na kung alam niya na nakikipag-date ka rin sa iba. Okay, so ganun lang gagawin mo. Hindi naman ibig sabihin nun ay sabihin nating ginagawa mo yun para sa kanya. Matter of fact, ginagawa mo yun sa'yo dahil nga ang gusto mo ay makuha mo yung full potential o yung best ng babae na ito. Okay, but again,
tandaan ninyo, mag-ingat kayo sa mga ginagawa ninyo. Okay? As much as possible, piliin nyo palagi yung safe na sitwasyon. Okay? Dahil again, safe X is the best X. Good luck!